Alam ni Coach Shot na pwede ulit siyang malagay sa alanganin sa karamihan o majority ng mga fans kapag inilabas niya ang final 12 players ng Gilas dahil na rin sa talagang binabantayan ng mga Filipino basketball fans kung sino-sino ang mga players na mapapabilang sa Gilas Final 12 at kung reasonable o talagang pasok ang rason ng mga majority ng mga fans sa kanilang komento na dapat ang player na ito ang kanilang kinuha at hindi napabilang sa Final 12 ang player na iyon ay magiging issue o usap-usapan na naman ito para sa mga Filipino basketball fans at pwedeng mapasama ang imahe ni Coach Shot sa karamihan ng mga Filipino basketball fans. 3 tune-up games pa ang natitira para sa Gilas team at dito ay laban sa Ivory Coast, Mexico at Montenegro. Dito nga susubukan ni Coach Shot ang 16 players niya at dito niya rin ibabase kung sino-sino ang 4 na players na kanyang tatanggalin. Ayon kay Coach Shot ay mahirap ang magdesisyon at siguro sa pakiramdam niya ay karapat-dapat ang 16 players na maglaro sa FIBA World Cup pero 12 players lang talaga ang pwede at kailangan niyang alisin ang sobra. Yung 16 players naman ay naging present na para sa Gilas team ng matagal na panahon, halimbawa na lang si Jordan Clarkson na noong 2018 pa unang naglaro para sa Gilas at ito ay sa Asian Games at present rin ito sa FIBA World Cup Asian Qualifiers hanggang ngayong 2023 FIBA World Cup. Yung iba naman ay matagal na rin sa Gilas program at para sa akin ay kung pwede sana ang 16 players ay ayos ito dahil nagpakita naman ng dedikasyon at interes ang mga players para maglaro sa Gilas team. Yun nga lang 12 players lang talaga ang pwede at sana piliin talaga ni Coach Shot ang mga players na buo ang loob maglaro mapa-offense man o defense. Game day na nga ng tune-up game bukas, Ivory Coast laban sa Gilas team at nakita natin ang katatapos lamang na laro ng Ivory Coast at ang nakalaban nila ay ang team ng Lebanon na kung saan nilampaso nila ang Lebanon basketball team sa kanilang home court at 10 points ang lamang ng Ivory Coast sa katapusan ng laro. Matatangkad ang mga players ng Ivory Coast at halos kaparehas nila ang team ng Senegal. Magiging isang magandang laro ang Gilas laban sa Ivory Coast dahil na rin sa nanalo ang Ivory Coast kontra sa team ni Arakji ng Lebanon sa katatapos lamang na tune-up game nila. Tinambakan rin ng Gilas ang team ng Lebanon dito naman sa ating home court at ang score ay 107-96 at ang larong ito ay naganap noong February 2023. Natalo naman ng Lebanon ang Gilas noon sa score na 85-81. 4 points yung lamang pero yun nga, rumesbak ang Gilas at mas malaki ang kanilang lamang dito naman sa ating home court. Nakikita naman natin na mananalo ang Gilas laban sa Ivory Coast dahil na rin sa mas tumindi pa ang lineup ng Gilas dahil na rin sa merong Jordan Clarkson at Kai Soto na wala naman sa pocket tournament sa China at nanalo ang Gilas laban sa Senegal na halos kaparehas naman ng Ivory Coast pagdating sa lineup at laro. Huling nakalaban ng Gilas ang Ivory Coast sa isang friendly match at nanalo ang Gilas team noon at ang naging kalamangan ng Gilas ay 10 points. Bukas ay makikita natin ang laro ng Gilas kontra sa kagagaling lamang sa panalo na Ivory Coast. Kung matatalo ang Gilas dito ay talagang may mali sa Gilas team pero kung nanalo naman sila ay nagpapakita ito na handa na sila at nasa tamang direksyon ang Gilas team habang papalapit ang pagsisimula ng FIBA World Cup. Big contributions naman ang inaasahan dito kay Jordan Clarkson dahil na rin sa napapabilib talaga niya ang Gilas staff maging ang kanyang mga kakampi sa Philippine National Basketball Team. Natural lang na nasa ibang level talaga ang laro ni Jordan Clarkson dahil isa siyang NBA player at taon-taon ay high level competition ang kanyang nararanasan laban sa best of the best players ng iba't ibang bansa na naglalaro rin sa NBA. Kaya marami talaga ang may target na makapasok sa NBA dahil dito mo mararanasan talaga ang highest level of competition sa larangan ng basketball dahil yung best players ng iba't ibang bansa ay pwedeng magkakampi sa iisang team dito sa NBA. Alam na natin na umatras si Nikola Jokic sa FIBA World Cup at malaking kawalan ito sa team ng Serbia. Sumunod naman ngayon ang kanyang kakampi sa Denver Nuggets na si Jamal Murray at hindi nga ito maglalaro para sa team ng Canada dahil na rin sa gagamitin niya ang kanyang break para makarecover sa kanyang injury. Dalawang current NBA champion ang umatras sa FIBA World Cup 2023 dahil na rin sa kailangan nilang magpahinga at makarecover sa injury. Ang bakbakan naman ng Timberwolves big man na si Karl Anthony Towns at ng Utah Jazz shooting guard na si Jordan Clarkson ang isa sa inaabangan ng mga Filipino basketball fans, Dominican Republic kontra sa Gilas team. Dalawang dekalidad ng mga NBA players ang magre-representa ng kanilang bansa sa FIBA World Cup, isang NBA 6-Man of the Year at isang 3-time NBA All-Star. Pwedeng sa larong ito ay magkaroon ng bagong record sa attendance ng mga audience of fans sa FIBA World Cup dahil na rin sa kapag nakuha ng Gilas ang panalo sa game na ito ay malaki talaga ang tsansa na makapasok tayo sa second round. Noong 1978 pa ang huling pagiging host ng Pilipinas sa FIBA World Championships o ngayong 2023 ay tinatawag na FIBA World Cup. Konting trivia na muna tayo at napansin natin na ang nag-open noon ng FIBA World Championship ay ang dating Pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. At ngayong 2023 naman na kung saan dito ulit sa Pilipinas gaganapin ang FIBA World Cup ay ang ating Pangulo naman ay si Ferdinand Marcos Jr. Kaya isa itong trivia dahil hindi ito sinasadyang pagkakataon at parang unexpected rin ang
pagkakataong ito. FIBA World Cup na nga at paparating na ang mga teams na maglalaro dito sa ating bansa kagaya ng USA na kinabibilangan ni Coach Erik Spoelstra na may dugong Pilipino at isa siya sa sasadyain ng mga Filipino basketball fans para sa picture at autograph na rin. Dahil na rin sa isa rin si Coach Erik Spoelstra sa magagaling na NBA coach sa kasalukuyan kaya naman napabilang siya sa coaching staff ng Team USA. Maging si Steve Kerr, ang Golden State Warriors coach, ay excited na rin na maglaro dito sa Pilipinas at isa rin ang Golden State Warriors sa mga basketball team sa NBA na gustong-gusto ng mga Filipino basketball fans kaya marami rin ang magpapapicture sa coach na ito.